Nag-init ang sulok ng mata ni Gianna dahil sa sinabi ni Kixie. Masakit man natanggapin niya yon, lalo na't ito ang squad leader nila, ay wala siyang magagawa. Tumango siya kahit na nahihirapan. This is not the first time that she was showing her vulnerable side to her team, and she was not ashamed because they knew her the most. Ang team niyang kasama niya sa mga panahon na mag-isa lang siya, kaya't hindi niya masisisi ang mga to kung nagkamali siya at pangaralan ng mga ito. I'm sorry, garalgal ng boses na sagot niya. I will do as you say. Bigla siyang tinampal ni Sixie sa balikat sa kamahinatang napatawa. Si Gianna, hindi mo pa ba ako kilala? Sa tingin mo ba talaga ay kaya kong kunin sa'yo ang kaligayahan mo? What do you take me for? Hindi lang tayo basta teammates. Magkaibigan, magkapamilya tayo. Biglang nagangat ng mukha si Gianna nang marinig ang sinabi nito. Ang luha niya nagbabadyang pumatak ay hindi natuloy at ninitian niya, pabalik ang kaibigan. I was just kidding you. Sa mga oras na nandito ako sa silid na ito, napagtanto ko ng lahat, dagdag pa nito. Mula sa bulsay, kinuha nitong phone at kahit na putol ang connection nila sa labas ay meron pa ring file na pinakita sa kanila. Tumayo silang lahat paikot sa mesa upang tingnan ko anong pinakita sa kanila. Napansin niyo ba na kahit nakakulong tayo dito, ay hindi tayo pinarusahan ng Monroe na yon? Because what Gianna said was true. Hindi si Sadie ang target natin, kundi ang mga dambuhalan nitong kasamaan sa organisasyon. Look, nagangat ito ng mukha at isa-isa silang tinignan. Hindi ba't ang ebidensyang nakalap natin tungkol kay Monroe ay hindi sa kanya nakatuon, kundi sa mismong organisasyon nito. At ang mga impormasyon na yon ay noon pang hindi si Monroe ang namamahala, kundi ang dating presidente na bigla na lang namatay. At magmula nang si Sadie Monroe ang naging pinuno ay nagbago ng sistema ng organisasyon at bumaba na rin ang illegal na aktibidades ng grupo because he was slowly cleaning them up. At kaya tayo ngayon nandito ay nasangkot tayo sa internal conflict nila. So, you can choose to fight alongside Monroe or just let them be, but we can't guarantee if we could make it out of her alive. Napuno ng katahimikan ng buong silid dahil sa sinabi ni Kixie. She's not wrong and Gianna always believes in this girl's willpower. Sa gitna ng panganib ay nanatili itong kalmado at nakakapag-isip pa ng paraan kung paano yun takasan. So this is what my father was trying to tell me, that Sadie Monroe is after all a white lotus. Javen put his hand palm down on the table and said, I agree with Ki. Dahil sa ginawa nito ay nagsunuran ng lahat at pinatong ang palad sa pawad ng bawat isa. Yes, let's get out of here. Mahina silang nagkatawanan pagkatapos sakalang gumaan ang pakiramdam ni Gianna, na tila lahat ng pasanin ay bigla na lang naglahong parang bula. Noong una niyang nalaman na si Sadie ang ama ng anak niya, hindi niya na alam kung paano sasabihin sa kasamahan ang tungkol dito. Sa takot na hindi tatanggapin ng mga to si Sadie. Done talking, mabilis na napalingon si Gianna. Sa pintuan nang marinig ang boses ni Sadie. Wala itong ibang tinignan kung hindi siya. Gianna smiled at him warmly and nodded. Saka lamang to pumasok. Kasunod nito ay ang dalawang tauhan na may pitpit ng mga armas at communication devices. The enemies are approaching the target area, but some are looking behind. Sa maikling sandali, pinaliwanag ni Sadie ang plano kung paano nila atakihin ang kalaban. When everything was ready, everyone got out of the basement with a full face of seriousness. They were divided into 3 teams where Gianna and Sadie were on Team Enigma. Javen, Kixie, Ivan, and Villier were on Team Alpha, while Curti, Osler, and Marcin were on Team Bravo. Bukod sa kanila may mga tauhan din si Sadie na sumama. Dahil sila ang unang nakarating sa Central Zone ay kagad na nakatagpo ng kalaban ng dalawa. Napapalibutan ng mga to ang building kung saan ang nakaopisina ng organisasyon. Pero dahil sa mga tauhan ni Sadie nakabantay doon, hindi kagad ng mga to na makapasok. Sadie Monroe mula sa likuran ng boses at nagsalita. Sumukan at ibalik sa amin ang seal ng organisasyon. Tumaas ang sulok ng labi ni Sadie at matalim na tinignan ng nagsalita. It was Zadie, ang vice president ng organisasyon at pumapangalawa siya shareholder ng grupo. Isa ito sa pinakaayon na maging leader siya. Kaya't naglakas loob na kalabanin siya. Inikot niyang paningin sa kabuuan ng Central Zone. Bukod sa tauhan ni Sadie na nakapalibot dito ay alam niya na may iba pang nagtatago sa mga kalapit na building. Ang Central Zone na tinatawag ay ang Square Plaza ng isla. Dito nakatayong pinaka-opisina ng organisasyon at ang kalapit na gusali ay iba't ibang pasilidad na tinatambayan ng miyembro. Pantay-pantay lahat ng gusaling nakapalibot sa Central Zone at ang paikot na plaza ay merong malaking fountain sa gitna kung saan nakatayo ang estatwa ng isang lalaking may hawak na espada
na napapalibutan ng serpiente. Ito ang simbolo ng organisasyon. Bukod sa mga beach houses, ang pinaka-opisina at penthouse ni Sadie lamang ang wala sa lugar na ito dahil ayaw niya sa maingay at magulong lugar. Ilang beses ko bang sasabihin na wala sa bokabularyo ko ang salitang sumuko? Matalimang matang sagot ni Sadie. Kinuha niyang espadang nakasukbit sa likuran at tinutok iyon sa kinatatayuan ni Zadie. Kung sa tingin mo'y makakalabas kayo dito ng buhay, ay nagkakamali kayo. Pagkasabi nun ay mabilis siyang kumilos. In their organizations, close combat is a well-respected fight. His sword made a loud swoosh as he brandished it towards enemies closer to him, leaving a decapitated corpse. While he uses his sword, Gianna uses her gun and shoots the enemy, who runs toward them while avoiding the raining bullets and the sharp blades of the sword. Her movements were agile like a flying marksman. Walang tigil ang pagkilos niya habang patuloy sa pagpaslang sa kalaban. Bawat wasiwas ng espada ay patay ang kalaban niya. Bagamat nakatango siya ng daplis ay hindi siya nakaramdam ng sakit. This is Team Alpha. The backline has been taken care of. Ani naman ni Trevor. Ang team nitong nakatoka para linisin ang mga nagtatagong kalaban. Ngumisi si Zadie. Unti-unti na ring tauhan na bitbit ni Zadie at pinalibutan ng mga tong lalaki para protektahan ng lalaki. Sa tulong ng sniper na kasamahan ni Gianna ay mabilis nilang natalong kalaban. You really think that you can drag me down with those idiot men of yours? Nakataas ang sulok ng labi na pangasar niya. Sumuko ka na kung gusto mong intact pang katawan na matatanggap ng pamilya mo. Pagkasabi niya noon ay saka naman pumasok sa komunikasyon niya sa Zentel na kanina pa niya inaabangan dahil wala siyang balita. Sadie, do you copy? His line sounded crappy, but Sadie heard him. Bad news, Veer has been kidnapped. Agad na namutlang mukha ni Sadie samantalang si Gianni mahigpit na napakapit sa braso niya. Dahil konektadong komunikasyon nila, ay narinig din itong sinabi ni Zentel. Lalaki ang mga mata nitong napatingin sa kanya. At ang kilos nilang iyon ay kagad na napansin ni Zadie na mukhang alam ko anong nangyayari. Do you get it now, Monroe? You can take me down. You'd better give me the seal in exchange for your son. Tumalim ang mga mata ni Zadie at mahigpit na naikoy ang kamao sa labis na galit. Sa tingin mo, may karapatan ka na gamitin ang anak ko laban sa akin? Habang matalim na nakipagtitigan si Sadie kay Zadie, ay mabilis namang nagsalita si Gianna para kausapin si Zentel. Sintel, nautal na tawag niya sa pangalan ng lalaki. Hindi pa sila nagkakaharap nito pero sigurado siyang kilala siya nito. Totoo bang sinasabi mo? Nawawalang anak ko? Matagal bago sumagot ang nasa kabilang linya dahil lang narinig niya ay maingay na putok ng baril. I'm sorry, Miss Gianna. Pero yes, totoo ang sinasabi ko. Kinuha nila si Veer. Halos mawalan ng balanse si Gianna na makumpirmang sinabi ni Zentel. Naluluha ang mata na tumingala siya kay Sadie. Nakagad naman siyang hinawakan bago pa siya matumba. We will get him back, okay? Pinisil itong kamay niya bilang assurance pero hindi nakumbinsi si Gianna. I will look for him, matatag na sabi niya. Alam niya sa pagkakataong ito hindi siya dapat panghinaan ng loob. Lalo na't kailangan na anak niyang kanyang tulong. We will go with you. Sang-ayon naman ang kasamahan niya sa CCSS. Nang marinig ang sinabi niya, hindi nakapagsalita si Sadie dahil muling nagsalita si Zadie. Ano na, Monroe? Hindi ka ba nag-aalala sa kalagayan ng anak mo? Hindi mo na kailangan mag-isip. Ibigay mo na lang sa akin ang silat, sinisigurado ko sa'yo na maibabalik ang anak mo. Imbis na makinigay lalo lamang dumilim ang mukha ni Sadie habang nagbibigay ng instruction sa Team Bravo. Take this man down, but leave that fucker to me. Copy that, Monroe. Mabilis sa sagot ni Maxine. Her sniping was top-notch. Her error is only 1% and gain her popularity all over the world. Pagkaraan ay sunod-sunod na nagtumbahan ang mga natitirang tauhan ni Sadie na lalong ikinagalit ng matanda. Sadie Monroe, sa tingin mo ba makikita mo pang anak mo kung biglang nagsalita sa Zentel sa kabilang linya? Sadie, I found them. I tracked Veer. And he was speeding away from the island. Good. Mababang boses sa sagot ni Sadie at walang pakundangang binaril sa tuhod si Sadie dahil malapit lang ito sa kanya. Kahit na matalas man ang bunganga ng gago na ito, ay hindi ito marunong makipaglaban. Kahit pang mga tauhang kasama nito ay hindi gaanong biyasa sa pakikipaglaban, kaya madali itong nagapi ng kampo ni Sadie. Deploy people to follow them. Contact the aerial team to make sure na hindi makakatakas sa mga hayop na yon. Siguraduhin niyo rin na hindi masasaktan ng anak ko. Dahil kapag may isang gala sa katawan niya ay kayong mananagot sa akin. Copy that, Sadie, and give me that traitor who fuck with me intact.
Pananagutin ko siya sa ginawa niyang pagtraidor sa akin. Sa sinabing ni Sadie, lahat ng tauhan nito ang nakarinig ay biglang nanginig sa takot. Dahil sa pagbabanta nito, ngayong walang sinuman ang magtatangkang magtraidor dito kung ayaw nilang maranasan ang hagupit ng paghihiganti ni Sadie. After Sadie and Chantal's convo, the farmer turned and walked towards the fallen Sadie. Matalim ang mata ng anumang sandali ay gusto nitong pumatay, nang tinitigan niyang matanda. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na wala sa diksyonaryo kung sumuko? Kahit na gamitin mo pang anak ko laban sa akin hindi ka mananalo at hindi mo makukuha sa akin ang pagiging leader ng organisasyon. Kumilos ang kamay ni Sadie at tinugot ang dagger na nakasuksok sa hita nito at tinutok yun sa mata ni Sadie. Kapag may nangyari sa anak ko, ihanda mo ng sarili mo. Dahil buong angkan mo mananagot sa akin pati ng 5 kabit mo. Nalalaki ang mga mata ni Sadie sa dagger na nakatutok dito. Pero alam ni Sadie ng kinatatakutan nito ay ang malaman ng asawa nitong tungkol sa mga babae nito. Hindi ito pinansin ni Sadie at inutusan ng mga tauhan na igapos ang matanda sa kanilingon ang nanginginig na si Gianna. Baby, it's okay. May liligtas natin si Vier. May tiwala si Gianna kay Sadie pero hanggat hindi niya kasamang anak ay hindi siya mapakali. Mabilis nilang nilisan ng Central Zone upang pumunta sa pinakamalapit na pier kung saan naghihintay na sa kanilang speedboat na gagamitin nila. Nauna nang umalis sina Gentle at magkasunod na rin doon si Helios na ngayon ay nakipag-ugnayan kay Sadie. Si Sadie nagmaneho habang si Gianna ay abala sa monitor display at nag-aabang sa updates na binibigay ni Gentle sa kanila kung saan nandoon si Vier. Monroe turned to 80 degrees west and welcomed those fuckers. Tumaas ang sulok ng labi ni Sadie nang marinig ang sinabi ni Gentle sa suot na earpiece. Kahit na mabilis ang pagpapatakbo niya ng speedboat ay nagkakarinigan pa rin sila ni Gentle. Ilang minuto pang nakalipas at ilang speedboat na rin ang natatanaw nila pero hindi pa niya masabi kung kakampi niya ba yun o kaaway. Hindi rin sila maaring magpaputok dahil hindi nila alam kung saan ang bangkang sinasakyan ni Vier. Merong maliit na screen sa speedboat at doon nakatutok ang mata ni Gianna para hanapin kung saan nakasakay si Vier. Have you found them? Sadie turned to ask, binagala nitong pagpapatakbo dahil kung hindi baka magkabanggaan sila ng ibang speedboat na nasa unahan. Umiling si Gianna dahil hindi pa rin makita ang speedboat kung saan ang anak. Lalo nang tumaas ang pag-alala niya habang tumatagal na hindi ito nakikita. Sadie, puno ng pag-alala ang boses ni Gianna. Bagamat nakatutok ang mga mata niya sa monitor ay kitang-kita pa rin ni Sadie ang pag-aalala doon. Tinigil itong makina ng speedboat at tinayaan na lumutang sa kahinawakan sa magkabilang balikat at pinaharap dito. Magtiwala ka sa akin, Gianna. May liligtas natin ang anak natin, okay? Nihirapan man ito manguna rin si Gianna, saka muling ibinalik ang tingin sa monitor at eksakto namang nagsalita si Central sa earpiece nila. Sadie, Miss Alcaraz, I have sent you the exact coordinates of the boat where Vier is. My team and I are on the way there. Nagkatinginan ng dalawa at mabilis na pinandar ni Sadie ang makina ng sasakyan. Kahit na matindi ang sikat ng araw ay hindi yun alintanan ng dalawa. Ang mahalaga ay mapuntahan kaagad nilang anak. Chantal's team were already engaged in a fierce fight with the enemy when they arrive. Agad namang nakita ni Sadie at Gianna kung nasaan ang anak niya at dahil nakita rin sila ng anak, ay malakas itong umiyak habang tinatawag ang ama at ina. Nanibugo ang puso ni Gianna para sa mga taong kumuha sa anak niya. Pero at the same time ay napuno ng awa para dito. Halos madurog ang puso niya nang makitang umiiyak ng mukha ng anak. Sige, kung hindi kayo titigil at hindi kami padadaanin, ay pasasabugin kong bungo ng batang ito. Hindi bali nang mamatay kami kasama ang batang ito. Sigaw ng lalaki na may hawak kay Vier. Mahigpit na napahawak si Gianna kay Sadie. Nakuha naman itong gusto niyang sabihin. Tinaas nitong kamay upang senyasan ng kasamahang itigan ng pagpaputok pero nanatiling nakatutok ang baril sa mga kalaban. Nang makitang tumigil ang pagpaputok sa kanila, ang lalaking may hawak kay Vier sa menyas sa kasama nito sa speedboat na paandarin ang sasakyan. Malapit ng mga to sa kabilang isla kung saan ang kabihasnan pero ng 1 minuto na, itong mabilis sa tumatakbo bigla na lang itong hinulog si Vier sa dagat. Nagulat ang lahat sa ginawa ng kalaban kay Vier at kahit si Gianna halos mawala ng hininga sa nakita. Her son, hindi niya na kailangan pagsabihan si Sadie dahil mabilis itong pinandar ang speedboat para puntahan si Vier pero hindi sila hinayaan ng kalabang makalapit agad. Pinagbabaril ng mga ito ang tubig kung saan hinulog si Vier habang ibang kalaban naman ay pinaputukan ng mga kasamahan niya na gumanti naman ng putok para lang makalapit sa kinaroroonan ni Vier. Marunong lumangoy si Vier pero hindi alam ni Gianna kung kaya nitong masurvive ang mabilis na pagtulak ng lalaking kumuha dito at kung nakaiwas ba ito sa mga umuulang bala. Her teammate took the enemy speedboat down, even the one who threw Vier away.
Agad naman silang nagsitalunan sa tubig nang makalapit upang hanapin ang kanyang anak. Bagamat mataas ang sikat ng araw, ay medyo malaki pa rin ang alon ng dagat kaya hindi masukat ng kaba at pag-aalala sa puso ni Gianna. Wala siyang ibang inaalala ngayon kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. "Nothing here!" Sigaw ni Helios na siyang unang tumalon para hanapin si Vier. Ito ang pinakamalapit sa bangkang sinasakyan ng bata, kaya nang makita na tinapon sa dagat si Vier, ay kagad din itong tumalon. Nang lumitaw ang katawan nito ay nakita ni Gianna. Naduguan ito at may tama na naman sa balikat, pero nang sinabing hindi pa rin nakikitang anak niya, ay lalong tumindi ang kanyang pag-aalala. Muli siyang sumisid upang hanapin ang anak. Ilang minuto na itong nasa ilalim ng tubig kaya lalo pang nababahala si Gianna. Ramdam niyang pait ng tubig dagat sa mata lalo pat ang sinamahan iyon ng walang tigil niyang pagluha. She was hyperventilating and panicking underwater. Kahit nahirapan na siyang huminga, hindi pa rin siya umahon sa pag-asa makikita niyang kanyang anak. Ilang metro lang ang layo ni Sadie sa kanya at alam niyang pareho silang nararamdaman ng lalaki. Kaya kahit na ito ay tumatagal din sa pagsisid para hanapin ang anak. Pero hindi alam ni Gianna kung gaano katagal ang kaya ni Sadie sa ilalim ng tubig dahil siya ay unti-unti na niyang naramdaman ang pagkapos ng hininga. Pero ayaw pa rin niyang umahon. Hindi pa niya nakikita si Vier. Unti-unting bumigat ang katawan niya at nawawala siya ng lakas dahil nahihirapan siyang huminga. Sinubukan niyang lumangoy pa itaas pero pinulikat ang kanyang paa kaya hindi niya maigalaw at lumubog ng tuluyan ang katawan niya. Gianna flapped her hands trying to get Sadie's attention but her man swam away from her and she drifted deeper into the sea. "May balita ka na ba sa kanila?" Mariing na umiling si Felicity. Dahil sa tanong ng kanyang ama, narito sila ngayon sa bahay ng kanyang tita Calista upang pag-usapan kung paano i-rescue yung mga kasamahan niya, lalo na si Vier. Matapos siyang mawala ng koneksyon sa mga ito, ay kagad siyang humingi ng tulong sa kanyang ama at bilang seniors ng CSS, ay ang mga ito lang ang makakatulong sa kanya, lalo na't involve ang anak ng mga to. Bukod sa kanyang tita Calista at tita Vinson, nandun din ang ama ng mga kasamahan niya. "I know Sadie Monroe kidnapped Vier for his safety, pero hindi ko akalain na susugod din doon ang mga kalaban niya." Napailing ang kanyang tito Vinson sa sinabi ng kanyang tito Diego. Tahimik naman na nakikinig si Felicity dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit tila hindi galit ang mga to kay Sadie Monroe. Dahil sa pagkidnap ng mga to kay Vier, kay Gianna at sa iba pa niyang kasamahan, there is a mole inside Monroe's team. Kaya nakapasok ang kalaban. Kung ang kampo lang ninyo ang inasahan niya, there would be no fight against. But Monroe had already waiting for your arrival. Pero dahil sinamantala ng taong gustong kunin ang posisyon sa kanyang pagsalakay niyo, ay nalagay sa panganib ang buhay ng kasamahan mo. But knowing Monroe, he will not do anything to your team, mostly to Gianna. Hindi mapigilan ni Felicity na sumagot dahil sa paliwanag ng kanyang tito Vinson. "Tito, hindi ba kayo nag-aalala para kay Gianna at Vier? Nasa panganib ang anak at ang apo ninyo sa kamay ni Sadie Monroe. Hindi ba dapat kung sinong kalaban ni Monroe ay siyang kakampi namin?" "Anak," tawag sa kanya ng kanyang ama na kagad namang kinalingon ni Felicity. "Hindi si Sadie Monroe ang kalaban ninyo. Hindi mo ba naintindihan ng tito Vinson mo?" Ipinaliwanag sa kanya ng ama kung anong tunay na purpose ni Monroe kaya nito kinidnap ang kasama niya. "So he is not the bad guy that we are looking for?" Felicity asked bewildered. Tumango ang kanyang ama. "No." Hindi natapos ng kanyang amang iba pang sasabihin dahil malakas na pagsabog ang kanilang narinig mula sa labas ng mansyon. Isang humahang sa tauhan ng kanyang tito Vinson ang kaagad na pumasok at nagulat kung anong nangyari sa labas. "Boss, sinugod tayo." Nalaki ang mga mukha ni Felicity sa narinig. Nasundan ba siya ng kalaban ni Sadie Monroe? Sino umatake sa kalaban nila? Agad namang dumilim ang mukha ng kanyang tito Vincent at binalingan ng asawang mabilis sa tumango. Nagmadali ang mga kilos nito na pinuntahan ng mga apo sa second floor upang itago sa bomb shelter na nasa basement ng mansyon, habang sila'y kagad na tumungo sa isang silid upang kumuha ng armas at labanan kung sino man ang nasa labas. Nanatili doon sina Felicity at ang kanyang amang si Rick para magbigay ng impormasyon sa kanyang mga tiyo na siyang haharap sa kalaban. Bilang eksperto sa computer ay silang ama nagbigay ng lokasyon kung sinong kalaban. "Pa, do you know them?" Habol ang hininga na tanong niya sa ama, mabilis silang tumakbo kanina upang iwasan ang sunod-sunod na pagsabog at ng pagdretret ng bala sa kanila. Mabuti na lang at malayo sa kabihasnan ng mansyon ng kanyang tita Calista at tito Vinson kaya hindi siya nag-alala na may sibilyang madadamay. Umiling ang kanyang ama habang naka-zoom ang mukha ng taong nakakapture ng kamera sa labas. "Hindi ako sigurado, pero hinala ko yung mga tauhan sila ng Vice President ng organisasyon ni Monroe. Kung ganun, bakit nandito sila? Anong pakay nila?" Isa lang, Felicity. Si Vier, mukhang hindi pa nila alam na wala ditong anak ni Monroe. Nakangising sagot ng kanyang ama.
So that's why they attack us? So let's give this motherfuckers a baby that they want. Ngumisa si Felicity sa kakagad na kinausap ang mga tiyo tungkol sa kinaroonan ng kalaban. Habang abala sila sa pakikipaglaban, si Gianna naman ay abala sa pakipaglaban para iligtas ang buhay niya.